ask the Lord's blessing upon us this evening. Lord, we thank you, we praise you. What a privilege to be together kahit saan man kaming parte ng mundo, Panginoon. At salamat, O Diyos, sa aming pag-live na ito, lalo na especially this week na tinatawag na Holy Week. Salamat, Lord God, dahil inaalala namin ang iyong mga gawa upang kami ay bigyang kaligtasan, bigyan ng buhay na walang hanggan. At sa aming pag-dwell sa iyong mga salita, bagamat maiksing panahon lamang, Panginoon, ay may makuha kami, O Diyos, at ito ay ikalago namin, ikatibay namin, at lalo kami, Panginoong, mapalapit sa iyo. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, so kung kaya nyo pong i-share, i-share po ninyo, ano? Ayan, may prayer request din pala mga kapatid, Sister Hazel. Complete healing po ng papa ko, Efren Morete. Kalalabas lang po ng hospital kahapon. So pag-pray natin ang speedy recovery, no? So mamaya po pagkatapos ng ating maikling pag-uusap sa mga salita ng Panginoon, doon tayo magkakaroon ng joint prayer, mga kapatid. Alright, so our scripture today is very short, isang verse lang, found in Matthew chapter 26 verse 30. Okay, a little bit of background sa ating scripture. Ito po ay nag-celebrate si Jesus ng Passover with his disciples. Dito, tapos na yung Last Supper. At ang sabi ng Bible, ito, Matthew 26 verse 30, Jesus sings with his disciples. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Okay, so maaring ang tanong nyo, Pastor, bakit ang iksi naman ng ating passage of scripture na binasa? Now, alam ko, maiksi ito, pero this says a lot. In fact, pag binasa nyo po ang Bible, ang Gospels, this is the only time that it was mentioned that Jesus sang. Ito lang yung tanging bersikulo na sinabi ng Ebanghelyo na si Jesus ay umawit. So ito lang, nag-iisa sa Bible. Excuse me. So sa atin, parang common na yon, di ba? Pagka may service, pag may mga gawain, may awitan talaga kasama yan. Kahit nga sa baptism, may awitan, di ba? Kahit minsan sa prayer meeting, may awitan. Hindi nawawala yung singing. Pero dito sa Bible, lalo na sa Ebanghelyo, ngayon lang, dito lang sa Matthew chapter 26 verse 30, na isulat na ang Panginoon ay umawit kasama yung mga disipulo niya. Okay, so maaring nagtatanong kayo, bakit umawit ang Panginoon? So basically kasi, kapag sineselebrate ng mga Hudyo yung Passover, after ng kanilang pagkain, by the way, ang kinakain nila doon, unleavened bread, in commemoration nung kanilang paglaya or redemption from the angel of death, di ba? Dumating yung ikasampung salot at hindi namatay yung mga panganay ng Israel because of the blood na nilagay doon sa mga doorpost. So ang sabi ng Panginoon kay Moses, isi-celebrate nyo ito, yung Passover. Meaning, they were passed over. Dapat yung judgment ng Diyos nandoon, pero hindi, nilagpasan sila. Ayan. So, pagkatapos nilang kumain, magpipray sila, mga kapatid, at magpapasalamat sila sa Diyos. Meron doong bitter herbs, mapait, mga kapatid, na halaman, gulay, para to remind them of the bitterness of bondage nung sila'y alipin doon sa Ehipto. At meron ding salty na tubig na kanilang iinuman. It reminds them of the tears that was shed dahil nga sa kahirapan na dinanas nila. So lahat ng ito, yearly isi-celebrate nila.
para alalahanin na ang Diyos ay mabuti, mga kapatid, that they were redeemed from sin, mula sa kasalanan, mula sa punishment. Di ba ang sabi ng Bible, the penalty of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, mga kapatid ko. Ayan, so may buhay na walang hanggan sa Panginoong Hesukristo. So lahat ng ito, sinelebrate nila ng Panginoong Hesus kasama yung mga disciples niya. Ngayon, pagkatapos mag-celebrate ng mga Israelites ng Passover, sa ending nun, aawit sila. Ayan, may awitan. So, kaya ito umawit ang Panginoong Hesukristo as is customary. So, ano ang kanilang inaawit? Ang tawag sa song na kanilang inaawit, mga kapatid, ay yung tinatawag na Hallel. Ayan. Ano ba yung Hallel? Ito ang Psalm 116 to 118. Ayan. So ngayon, titingnan natin itong songs na ito. Ano ba yung psalm na ito? Ano ba yung sinasabi nito? What is its significance sa ating panahon ngayon as children of God? Hallelujah. So, eto mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, ang Panginoon umawit. So it is, we can find in the scriptures na ang singing is part of worship. Bahagi ito. So dito makita natin, as an example, Jesus sang. Umawit din siya, mga kapatid. Sing unto the Lord a new song. Diba? Rejoice in the Lord. Magag-awitan kayo. Magpuri kayo sa Panginoon. That is in the scripture. At dapat lang tayo na mga Kristiyano, we can have a song in the night. Hindi ba? Kahit madilim ang kapaligiran, kahit parang masalimuot. In fact, during this time, di ba, ang Panginoong Hesus, malapit na siyang ipako. At alam niya ito, mga kapatid. Alam niya ito, sinabi niya sa mga disciples niya, isa sa inyo magkakanulo sa akin. At yun nga, si Judas, di ba? At ilang beses niyang sinabi sa kanila that He will give His life. He will die and He will rise again from the dead. So, parang iisipin mo, madilim yung panahon na ito. Pero Jesus sang, umawit pa rin siya. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang mga pagsubok mo ngayon, you can have a song. You can have a song in the night. You can have joy in the morning. Matatanggap mo yan mula sa ating Panginoon. So tingnan natin ang ilang mga bersikulo sa Psalm 116 to 118. Pipiliin lang natin, hindi po lahat. Ayan. So Psalm 116 verses 3 to 4. Basahin natin. The pains of death surround me, and the pangs of Sheol laid hold of me. I found trouble and sorrow. Then I called upon the name of the Lord. O Lord, I implore you, deliver my soul. Hindi ba napaganda, mga kapatid? Saktong-sakto sa dadanasin ng Panginoong Hesus, mga kapatid. The pains of death. Yung sakit ng kamatayan. Pinaligiran na ako. Nakita niyo yun, mga kapatid ko? Para bagang yung psalmist, yung sumulat ng salmo, nakita niya. It's kind of a prophecy sa mangyayari sa Panginoon. Psalm 116, 8 to 9. Ano naman ang sabi? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of His people. Okay, saan na ba tayo? Medyo nawala ako. Ayon. I will walk before the Lord in the land of the living. Ayan. Okay, so sorry mga kapatid, Ano natin ng konti. Psalm 116, 8 to 9. Sorry, mali na basa ko. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, and my feet from falling. I will walk before the Lord in the land of the living. So, paumanhin doon, mga kapatid ko. So, nakita nyo rin dito
na ang Panginoon, He will deliver the Messiah, Jesus, from death. Ayan. So, may deliverance. Dahil sa gagawin ng Panginoon sa atin, tayo ngayon, mga kapatid, ay wala ng kamatayan. Bagkus tayo ngayon ay bibigyan na ng buhay na walang hanggan. Alright. So, ano pa? Psalm 117 verse 1. Nilalaktawan ko na po yung iba. Ayan. Praise the Lord, all you Gentiles. Laud Him, all you peoples. Napansin niyo rito, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, dahil ibinuhos niya ang kanyang dugo, dahil sa kanyang bruises, dahil sa koronang tinik, mga kapatid, ngayon hindi lamang mga Hudyo o Israelites ang nailigtas, yung chosen people, kung hindi prophecy din ito, mga kapatid. Praise the Lord, all you Gentiles. Dahil sa gawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ngayon tayo ay napasama, mga kapatid. Hallelujah. Tayo na mga hintil ay napasama na ngayon sa pamilya ng Diyos. Amen. We are now part of the church of the living God. Oh, glory to God, no? Grabe, itong mga chapters na ito na inaawit nila, mga kapatid. Now, huwag niyo akong tanungin kung ano ang tono nito kasi hindi natin alam, no? Paano ba to inaawit nila Jesus? Hindi natin alam, mga kapatid. Pero, ito yung Psalm. Ayan. Psalm 118, 13 to 14. Ano ang sabi? You push me violently that I might fall. But the Lord helped me. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. Hallelujah! Nakita niyo yun, mga kapatid? He has become my salvation. That is the very meaning of the name Jesus. Siya ngayon ang aking kaligtasan. Yun ang ibig sabihin ng salitang Jesus, mga kapatid. Oh, hallelujah. Nandun mismo sa Psalm, mga kapatid. Ayan. Alright. Psalm 118, 17 to 19. Okay, medyo mahaba ito. Pero tingnan natin. I shall not die, but live, and declare the works of the Lord. The Lord has chastened me severely, but He has not given me over to death. Open to me the gates of righteousness. I will go through them, and I will praise the Lord. Hallelujah. Again, mga kapatid, dahil sa gawa ng Panginoong Hesukristo, because He died, now we can live and not die. Amen. Hallelujah. Hindi ba ang ganda, no? I shall not die, but live. Sabi nga ng Philippians, mga kapatid, siya ay naghirap upang tayo ay maging mayaman. Siya ay nagpakumbaba upang tayo ay maitaas, mga kapatid. Wow, hindi ba? Yan ang gawa ng ating Panginoon. So ngayong tinatawag na Holy Week, wag lang tuwing Holy Week, lagi nating pasalamatan ng Diyos, lagi nating purihin ang pangalan niya dahil sa gawa niya doon sa Kalbaryo, mga kapatid. Ayan. Psalm 118, 22 to 23. The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. This was the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Ngayon, kung nagbabasa kayo ng Bible, sa Peter, mga kapatid, no? 1 Peter, kinote ito ni Pedro. Ayan, that Jesus is the chief cornerstone. Siya ang ating pundasyon, mga kapatid. Sa Kanya, nakasalalay ang lahat. Oh, glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon, diba? Meron tayong matibay na sandigan. Si Jesus ang sandigan, hindi nagigiba. Oh, purihin ang pangalan ng Panginoon. Alright, so meron na lang tayong isa, no? Last na lang ito. Magtatapos tayo. Alright, so
Psalm 118:27-28. God is the Lord, and He has given us light. Bind the sacrifice with cords to the horns of the altar. You are my God, and I will praise you. You are my God, I will exalt you. Ayan, He has given us light. Diba anong sabi ni Jesus? I am the light of the world. And not only that, He is the sacrifice. Nung makita siya ni John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist? Behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Hindi lang of the few. Ha? Kaya nga, diba, nung nagpartake tayo ng communion, mga kapatid, ano ang sabi ron ni Lord? Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. The same with the drink, mga kapatid. Take it. This is my blood, the blood of the New Testament. Ayan. So nakita nyo ba, mga kapatid ko? Ito ay para sa lahat. Hindi lang para doon sa 12 disciples or 11. Ayan. No? Hindi lang para sa kanila, kundi para sa ating lahat. Kaya napakaganda ng awit na the blood, di ba? And it reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley. Sabi rin ng Book of Hebrews, His sacrifice was done once and for all. Minsan lang siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo. At ang alay na ito ay mula doon hanggang ngayon ang epekto niya. Purihin ang pangalan ng Panginoon, mga kapatid. So, ang awit na ito, umawit ang Panginoon. It is a song of lament. It is a song that speaks of death. It speaks of sacrifice. Imagine nyo, mga kapatid, ang Panginoon, umaawit siya, inaawit niya lang yung Psalm 116 to 118. And most of the verses speaks of His death, of His sacrifice. But not only of death, it speaks of life, eternal life, mga kapatid. So, as you sing glory to God, kagaya ng Panginoong Jesus at ng mga disciple niya, they sang a hymn. Let's sing about His glorious deeds. Let's sing about His wondrous sacrifice. And let's rejoice. Kaya nga nung Sunday, after we partook of the bread and of the grape juice, the wine, mga kapatid, I told the congregation, now that we have repented of our sins, let's rejoice. Let's thank God for His blood. Let's thank God for the healing. Let's thank God for the blessing. Because of what He has done on Calvary, now we are free. We have freedom in Jesus Christ. Oh, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, meron tayong mga prayer requests as we end our short exhortation tonight. Mananalangin po tayo. Meron tayong prayer request, no? Ayan, let's pray for Stephanie. Ayan. Ganun din kay Brother Morete, mga kapatid ko. Hallelujah. Sister Hazel, ano nga ulit yung pangalan ng papa mo? Paki-post ulit para isama natin sa prayer. Father, we thank you so much, Lord. What a privilege. Thank you, Lord. By your stripes, we are healed. Inaabot namin si Stephanie ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. We are uniting in prayer. Sabi ng iyong mga salita, yung suffering mo, Panginoon, your body was broken so that we can be made whole, so that we can have healing to our bodies. Panginoon, inaabot namin ang mga may karamdaman, si Brother Efren Morete, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Speedy recovery, O Diyos, hallelujah, sa kanilang mga nararamdaman ngayon, sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na sa iyo ang tunay at
dalisay na kagalingan, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, salamat sa kapatawaran ng aming mga sala. Salamat, O Diyos, sa iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At salamat, Lord, sa new covenant na iyong binayaran sa pamamagitan ng iyong dugo. Ngayon, Panginoon, meron na kaming tipanan sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Bless us, Lord, tonight, and help us, Lord, to always be grateful for all the blessings. Abutin mo aking mga kapatid, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan, mga needs, yung mga nag-graduate, Panginoon, yung mga papasok sa kolehiyo, provide for their needs, Panginoon. Let your blessings overflow upon each and every one of us. Lord, thank you. Thank you, Lord God. Now we can sing a new song of joy. We love and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So maraming salamat mga kapatid. Kayo ay nakasama ko. Uy, salamat. Umabot pala tayo ng 16. Ano? Ayan, purihin ng Panginoon. Huwag niyo kalimutan, bukas ng gabi ulit, the same time, ay mag-online ulit tayo. No? Parang atin namang pag-usapan isa pang scripture sa Bible. Alright, so blessings to all mga kapatid ko. Nawa magkaroon kayo ng masarap na tulog ngayon.